Ayan. Okay ka lang? May sugat ka ba? Qiao-an, nainom ako. Nakasagasa ako. Hindi ako pwedeng makulong. Pwede bang sabihin mong ikaw ang nagmamaneho? Sejna. Ito ba ang ika-negatibo 51 mong hiling? Sige. Kapag dumating ang pulis mamaya, sabihin mo sa kanila, hindi mo man lang nahawakan ang sasakyan. Nainom ka lang. Naintindihan mo ba? Halika na. Anong tinitingin-tingin mo diyan? Kuya Gian, hindi ka na pwedeng gumawa ng ganyang sobra. Kita mo naman kung gaano kakamahal ni Ate Qiao-an namin. Perenggu, ang Qiao-an mo, tunay ngang isang mahusay na tuta. Handa siyang makulong para sa iyo. Kung hilingin mo siyang mamatay. Hindi kaya siya magdadalawang isip? Talo ako. Itong 5 milyon. Sa iyo. Anong ibig niyong sabihin? Ayan. Wala kang nasagasaan. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong subukan ang katapatan niya sa akin. Sa mga walang kwentang kalokohan na yan. Qiao-an. Eko. Mabuti naman. Ayos ka lang. Qiao-an. Handa ka talagang makulong para sa akin. Becky, sisiray na kulungan ang buhay mo. Dahil mahal kita. Natapos na ng host ang 51 na kahilingan ng male lead. Isa na lang ang natitira. Kapag natapos ang huling kahilingan, makakabalik agad sa orihinal na mundo. At mabubuhay muli ang mahal na si Linsunan. Sa wakas, isa na lang ang natitirang kahilingan. Makalaya na rin ako. Hindi ako nabibilang sa mundong ito. At hindi ko talaga mahal si Gugian. Ang mahal ko ay si Lingkunan. Pero noong araw ng kasal namin, nagkaroon ng aksidente. Mag-inga. Sunan, para protektahan ako. Siya ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay. At ako, aksidenteng napunta sa parallel world na ito at naging isa pang Qiao-an. Sistema aktibo na. Ang host na si Qiao-an kapag pumayag. Sa 52 na hiling ni Gugian at magbuntis sa kanyang anak para matapos ang misyon, ay makakabalik sa orihinal niyang mundo at bubuhayin muli ang kanyang mahal na si Linsunan. Para matupad ang kanyang mga hiling, ako ay naging sa paninging lahat. Ang tuta ni Gugian, kahit gaano pa kasama ang hiling niya, hindi ko siya tinatanggihan. Ang gusto mo? Buhusan mo siya. Buhusan mo siya. Buhusan mo siya. Buhusan mo siya. Oh, Akalang lahat, ang pagmamahal ko sa kanya ay malala na. At para lang magbuntis sa kanyang anak, gabi-gabi akong umaakyat sa kanyang kama. Pinakiusapan ko siya, kaya dinudusta niya ako at kinasusuklaman. Huwag mong gamitin ang ganitong paraan para suyuin ako. Lalo lang akong nandidiri kapag ganyan ka. Buti na lang, buntis ako. Ngayon, sa wakas, isa na lang ang natitirang hiling. Ayan, may sasabihin sana ako sa iyo. Buntis eh. Anong sasabihin mo? Wala.
Wala naman. Ang huling hiling. Kung magawa mo yan, bibigyan kita ng pangalan. Ipapaalam ko sa lahat na ikaw ang Emarescu. Ano? Gusto mong idonete ko ang kornea ko kay Shensisu? Ang ika-negatibo 52 na kahilingan. At ang huling misyon. Kapag natapos, ang host ay makakabalik sa orihinal na mundo at bubuhayin si Linsunan. Meron pa? Ang kahilingang ito ay magdudulot ng pinsala sa iyong mga mata na hindi na mababawi. Kahit makabalik ka sa orihinal na mundo, hindi na ito maibabalik. May glaucoma si Sisi. Bata pa siya. Hindi pwedeng magkaroon ng problema sa paningin. Alam mo rin na naghahanda ang kumpanya para sa AI. Si Sisi bilang chief designer. Kung kumalat ang masamang balita, Kiyoan, ang aing kumpanya ay pangarap ni Kuya Gian. Ayaw mo rin naman sigurong makita siyang mawala ng pag-asa, di ba? Nakakatawa talaga. Mahina lang ang paningin ni Shensisu. Pero gusto ni Gagyan. Kunin ang kornea ko para sa kanya. Sila nga talaga ang para sa isa't isa. Ang isa ay sabik na patunayan kung gaano kalalim ang pagmamahal. Ang isa naman ay mayabang dahil sa labis na pagmamahal. alam mo na, wala akong pinilit sa iyo noon. Lahat na nakaraan, voluntaryo mong ginawa. Pero sa pagkakataong ito, sana unahin mo ang nakararami. Ipapaalaga ko ang pagkain at pangangailangan mo. Pipirma ako. Talaga bang handa ka? Naman. Sabi ko na nga ba, mahal kita. Basta masaya ka. Lahat gagawin ko. Sedge. Kung gayon, sa susunod na linggo ang operasyon. Alam niyang gusto siya ni Boss Gu. Pero nagawa pa rin niya to. TSK. Tunay siyang tuta. Wala siyang matatanggap sa huli. Kami ni Kuya Gian, matagal nang magkasama mula pagkabata. Maari ba siyang ikumpara ng isang tuta? Huwag na nating pag-usapan ang kornea. Kahit na kunin ang puso niya, si Kagan, hindi pa rin siya papansinin. Malamig na ang panahon. Umuwi ka na ng maaga. Bakit ang lamig niya? Kuya Gu, napakamaalalahanin mo. Paano mo nalaman na nilalamig ako? Gu, pirma na niya ang papel. Sige na, hayaan natin siya. Tara, alis na tayo. Kailangan pa niya ng operasyon. Hindi pwedeng may mabago sa kalagayan niya. Kuya Gian, Wala namang peke siya. Pag-alis ko na lang. Saka ko na lang sasabihin sa kanya yan. Isang linggo na lang. Sunan, hintayin mo ako. Mahal. Sa pagkakataong ito, anong regalo ang inihanda mo para sa akin? Sandali muna. Hindi ka pa nakapag-wish. Sige. Sunod na sunod sa gusto ni wife ko. Saang banda pa may makikita kang ganyan kabaitang babae? Sayang naman, hindi pinapahalagahan ni boss ko. Happy birthday. Sunan,
Paano mo nalaman? Karawan ko tong gayon? Nga pala, karawan din ni Gugyan ngayon. Boss ko, para lang makapaglutong ng birthday noodles para sa iyo si Amaresco. Buong hapon na siya nagtrabaho sa kusina. Hindi pa niya ako pinapagtulong. Nasugatan pa ang mga kamay niya sa paggawa niya. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin ito para sa akin. Sandali muna. Hindi ka pa nakapag-wish. Sej. Sana maging matagumpay ang operasyon ni Sisi. Naging matagumpay ang paglista ng kumpanya. At nais ko ring ipagdasal. Kiao An, ayos ka na sa kalagayan mong gayon. Ingat. Kiao An. Gising na siya. Tatawagin ko ang doktor. Doktor. Hoy, anong problema mo? Hindi mo ba alam ang kalagayan ng asawa mo? Paano mo hahayaan ang isang buntis? Doctor, pakiusap, huwag mo sabihin sa kanya. Nabuntis ako. Gusto ko siyang sorpresahin. Ah, ang mga kabataan ngayon. Ikaw, dapat mong matutunang alagaan siya. Kiao An, may itinatago ka ba sa akin? Huwag kang magkakamali. Nag-alala lang ako na may mangyari sa iyo. Cornea. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako sa lugar, hindi pa rin maapektuhan ang paglilipat ng cornea. Kung gayon, wala kang dahilan para saluhin ako. Kiao An, nabaliw ka ba? Ilang buhay ba ang mayroon ka? Ayaw ko lang na masaktan ka. Pag namatay ka kasi, mabibigo ang misyon ko. Lahat ng pinaghirapan ko ay mawawalang saysay. Minsan, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang gusto mo sa akin? Mahal mo ba talaga ako? Naman, kung sa pagitan nating dalawa, may isang kailangang magdusa. Sana ako na lang yon. Hindi ikaw. Hindi ka talaga maintindihan. Sej, dahil nandito na rin ako sa ospital. Tamang-tama, magpapa-pre-surgery check-up na ako. Ang galing. Pero wala akong pagsisisihan sa lahat ng nangyari dito. Hindi pa oras ng operasyon. Bakit ka nandito? Kian, ang galing mong makunwari. Masyado kitang minamaliit. Again, pinaglalaruan ka lang niya. Wala ka ba talagang kaalam-alam? Pakiusap, lumabas ka. Bilangin mo nga kung ilang beses ka na niyang pinaglalaruan. 50 beses? 51 beses? Ang pagpapakasal sa'yo ay palabas lang. Ako ang tunay na mahal ni Kuya Gian. Subukan mo pang magpakana. Maniwala ka. Papawin kita sa mundong ito. Patawad 8. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko na po kukunin ang cornea ninyo. Pakiusap, huwag niyo na po akong saktan. May nasaktan ba sa'yo? Ayos lang po, Kuya Gian. Hindi kasalanan ni Ate. Kung ako po ang nasa posisyon niya, magtatampo rin po ako. Dapat lang po akong masaktan.
Kiao-an, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ikaw ang pimirma. Ikaw din ang nanakit. Ako ang pumilit sa'yo na mag-donate ng kornea. Bakit mo idinadamay si Sisi? Hindi ko ginawa. Paulit-ulit mong sinasabi na susundin mo ang 52 kong kahilingan. Hindi ba't gusto mo lang ang titulo? Pimayag na ako. Hindi ka pa rin ba kontento? Alam mo ba kung gaano kahalaga si Sisi sa akin? Sabihin mo, ilang sampal ang ibinigay niya sa'yo? Parang 3. Hindi ko na matandaan. Ayos lang po, Kuya Gian. Pinatawad ko na po siya. May gusto ka bang ipaliwanag? Ipaliwanag? Ano ang gusto mong ipaliwanag ko? Kailan mo ba ako pinaniwalaan? Tama na. Kung si Unan lang sana. Siguradong hindi niya ako hahayaang masaktan kahit kaunti. Magsorry ka. Kundi, bahala ka sa buhay mo. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw mismo ang gumawa para maging totoo. Kung mas pinapababa mo ang sarili mo, mas hindi kita gusto. Limang araw na lang, matatapos na ang lahat. Gayon ang victory party ni Sisi. Sabi ni Perengu, dapat ka ring pumunta. Wala akong interest. Sabi ni Perengu, kahit Italy, dadalhin ka pa rin niya doon. Gayon, ang gawa ni Sisi ay nakatulong sa kumpanya na makakuha ng 10 milyong halaga ng order. Sabay-sabay tayong magtaas ng baso. At pasalamatan ang pagsisikap ni Sisi. Oh. Mag-enjoy kayong lahat. Matagal na, Boss Gu. May negosyo akong gustong pag-usapan sa iyo. Dinala ko na sa iyo ang tao. Magaling ang ginawa mo. Wow, Sisi. Ito yata ang bracelet na bigay sa iyo ni Boss Gu. Ang ganda talaga. Ay, alam ko ito. Ang ibig sabihin ng disenyo nito ay panatilihin ang pag-ibig ng isa't isa. Kakalabas lang noong nakaraang linggo. Sa Christie's auction. Pero binili na ng isang misteryosong mamimili sa halagang daan-daang milyon. Hindi ito celebration party, kundi public proposal ni Boss Gu. Ay, huwag kayong magsalitan kung ano-ano. Ito ang performance bonus ko. Mula kay Kuya Gian dahil sa malaking deal na nakuha ko para sa kumpanya. Ang deal na nagkakahalaga ng 10-10 milyon, pero ang kita ay 5 milyong lang. Pero si Boss Gu, nagbigay ng bracelet na daan-daang milyon. Hindi ba halata? Si Sisi talaga ang may kakayahan. Isang lalaking kasing yaman at kasing galante ni Boss Gu. Madali mo lang napasuko. Kiyawan, mukhang hindi pa sapat. Ang leksyon na ibinigay ko sa'yo noon. Kaya ngayong gabi, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang mangyayari sa sinumang. Agawng lalaki kay Sisi. Kahit gaano ka pakianggit, sa kabutihan ni Kuya Gian sa akin, hindi mo pa rin dapat itapon ang bracelet ko sa dagat, di ba? Sisi, inaway ka na naman niya? Kuya Gian. Itinapon niya lang ang bracelet ko sa dagat. Isang bracelet lang yan. Bibigyan kita ng bago. Pero Kuya Gian,
Ang bracelet na iyon ang pagkilalan kumpanya sa aking pagganap. Iyon ang aking karangalan. Kapag pinalitan, hindi na magiging ganoon ang kahulugan. Kaya, kailangan mo ang bracelet na ito. Tama, kung gayon. Sino ang nawalan? Siya ang maghahanap. Nakita na. Qiao An. Maglakas loob ka bang sabihin hindi? Kapag tinanggihan mo ako, pakakawalan kita. Hahanapin ko yan. Ay, hindi kaya natatakot siya. Ang lamig, ang antok. Siguro, matulog na lang akong ganito. Qiao-an. Idilat mo ang mata mo. Ay, talagang nakita. Wala akong pakialam sa kung ano ang mangyari sa akin. Pero, Baby, ikaw ang pinaka-inosente. Patawarin mo ako, anak. Aba, Sisi. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Sa ganda at talino mo. Sino pa ang hinahanap mo? Bakit kailangan mo pa ring hanapin si isang lalaking kasal na tulad ni Gugian? Anong alam mo? Ang mga lalaking kasal na ang pinakamadaling manipulahin. Hindi mo ba nakita kung paano niya sinubukang pasayahin ako? At pinahirapan ang kanyang dating asawa? Ang nakakatawa. Kung hindi lang ako may utang sa mga loan shark. Kahit gaano pa siya maging masigasig sa akin, hindi ko siya papansinin. Kaya, Hindi mo talaga siya mahal. Magkano ba ang pag-ibig sa kilo? Siya lang ang pinakabobo. Sa daming aking mga tuta. Dali-dali ko siyang didiborsyuhin. Kapag ako na ang pumalit sa group, natural lang na, paalisin ko siya ng walang dala. Ayos na, naghihintay pa si Kuya Gian sa atin. Tara na muna. Gugian, ang katotohanan ito. Ito na ang iyong regalong pamamaalam. Wala akong pakialam. Kailangan mong diborsyuhin si Qiao-an. Kung hindi, hindi ko gagawin ang operasyon. Sisi, hindi naman nagkamali si Qiao-an. Hindi ko kaya. Kuya Gen, baka naman, totoo na ang pagmamahal mo sa kanya? Mahal ko siya. Impossible. Malapit na kasi ang operasyon. Nag-alala lang ako na baka magbago ang isip niya. Uy, Perenggu. Nag-overthink ka lang. Isipin mo nga, si Qiao-an, yung tuta mo, kailan ba yan nagbago ang isip?
Walang ha. Hay, Si Sisi at si Kiawan. Kahit sinong lalaki. Alam kong sino ang pipiliin. Pero hindi lahat ng lalaki. May karapatang pumili. ikaw talaga. Baka gusto mo pareho? Ang lakas ng loob mo, Paano ko pipiliin ang dalawa? Hinding-hindi ko pipiliin si Kiao An sa buong buhay ko. Kiao An. Patawad. Deti nangako ako sa'yo na ipapakilala kita bilang MRS-gu, pero kailangan kong bawin yon. Sabi ni Sisi, hiwalayan na kita. Nangako ka sa akin na bibigyan mo ako. Ang formal na posisyon. Ngayon sinasabi mo sa akin na makikipaghiwalay ka? Sabi niya, kung hindi ka papayag sa diborsyo, hindi siya papayag sa operasyon. Alam ko na nasasaktan kang gayon, pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng operasyon, babawi ako sa'yo. Ano ang gusto mo? Pwede mo nang sabihin gayon. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maaga ang operasyon. Kiao An. Seryoso ako sa pinag-usapan natin. Hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagbibiro. Gusto ko ring magkaroon ka. Umalusog na ang tunay mong mahal. At gusto ko ring makabalik na agad. Sa aking mahal na si Onan. Bakit? Bakit kahit anong hilingin ko, palagi kang pumapayag? Bakit palagi kang ganyan? Na parang gusto mo akong pasayahin? Ano ba ang meron sa akin para gawin mo yan? Bakit nga ba? Dahil mahal kita. Mahal mo ba talaga ako? Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang pagsunod mo sa lahat ng gusto ko ay may ibang dahilan. Gagyan, dumating ako sa mundong ito para lang sa'yo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin para mailigtas si Tsunan. Baliw. Wala ka ng pag-asa. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ayaw kong may utang na loob sa iba. Gusto kong maaga ang operasyon. Sej. Kung yan ang gusto mo, ayusin na ang operasyon gayon. Masaya ka na ba? Pagkatapos ng operasyon, bibigyan kita ng sorpresa. Bilang kabayaran sa'yo. May sorpresa rin ako para sa'yo. Tingnan mo na lang pagpasok ko sa operating room. Again. Medyo kinakabahan ako. Huwag kang matakot, mabilis lang ang oras. Boss Gu, corneal transplant lang naman yan. Maliit na operasyon lang yan. Daan-daan na ang nagawa ko sa isang taon. Walang anumang panganib. Huwag kang mag-alala. Sej na, huwag kang matakot. Ayan, hintayin mo ako paglabas ko. Huwag kang kabahan. 2 o 3 minuto lang. Tapos na ang operasyon. Mabilis lang. Sa wakas, tapos na rin ito. Kung hindi lang ako umutang malaki, paano ko naman siya magustuhan? Kaya pala hindi mo siya mahal. Anong nangyayari? Biglang bumilis ang tibok ng puso ng pasyente. I-resuscitate. Binabati kita, host. Nakumpleto ang misyon. Ang iyong minamahal na si Linsunan ay matagumpay na nabuhay muli. Malapit nang umalis ang host sa parallel world. Paalam, Gugyan. Impossible yan.
Paano siya magbubuntis ng anak ko? Hindi ito totoo. Kiao An. Kiao An. Kiao An. Doktor, kumusta na ang kondisyon niya? Boss Gu. May history ng sakit sa puso ang asawa mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin kaagad? Ano nang ibig mong sabihin? Habang ginagawa ang operasyon, nagkaroon ng biglang atake sa puso ang pasyente. Sa kabila ng aming mabilis na pagsagip, wala na kaming nagawa. Wala nang nagawa? Anong ibig mong sabihin na wala nang nagawa? Makikiramay po kami. Hindi na naisalba ang asawa mo. 3 minuto na ang nakalipas. Wala na siyang vital signs. Sinabi mo sa akin, maliit lang na operasyon ito. Hindi siya mapapahama. Sinabi mo sa akin. Congenital heart disease. Ang ganito kahalagang medical history. Ikaw bilang miyembro ng pamilya, bakit hindi mo sinabi sa amin kaagad? Sakit sa puso. Lagi siyang malusog. Paano siya makakaroon ng sakit sa puso? Ang galing mo namang asawa. May sakit sa puso ang asawa mo. Hindi mo alam. Maganda naman ang kornea niya. Pinilit mo siyang magpa-eye transplant. Siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi. Alam ko na. Binayaran kayo ni Kiao An, di ba? Di ba? Pek rin ang ultrasound na yan. Di ba? Sumagot kayo. Hindi mo alam na buntis siya sa anak mo. May mukha ka pang magtanong sa akin. Doktor, asawa niya ba ako o ikaw? Isang mabuting babae. Paano siya napunta sa lalaking tulad mo? Kiao An. Kailangan mong ipaliwanag sa akin gayon. Anong laro ang nilalaro mo? Kiao An. Bumangon ka. Kailangan mong ipaliwanag sa akin gayon. Kiao An. Binabati kita, host. Kumpleto na ang misyon. Bumalik na talaga ako. Sunan. Ang mga mata ko, hindi talaga ako makakita. Sunan. Ay okay ka lang? Saan po ang ospital? Hinahanap ko ang asawa ko. Diretso lang. Salamat. Baka baliw ang babaeng yan. Sunan. Ha? Sunan. 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 Kiao An. Sunan. Anong nangyari sa'yo? Ikaw talaga to. Akala ko hindi ko na. Makikita ulit. Sorry, sa pag-aalala mo sa akin. Kiao An. Wala ka bang ginagawa kundi magtago? Tumayo ka. Hindi si Kiao An yon. Kung gayon, Sisimulan na ang pagbur ng lahat ng bakas ni Kiao An. ano yang cutting? Nasaan sa Kiao An? Si Kiao An, yung pinagpapareklamo ngayon. Hindi ba sina Shen Sisi at Wang Han? Wala naman kaming pasyenteng si Kiawan. Niloloko mo ba ako? Ako mismo ang nakakita na pumasok siya sa operating room. Ginagawa mo lang akong tanga?
Siya ang pinagpapalit ng kornea. Ito ang consent na sinulat niya mismo. Baka mali po ang pagkakaalala ni Boss Gu. Hindi pwede yan. Sinabi ni Kiao An sa inyo na gawin to, di ba? Di ba? Akala niya malululuhan ako sa ganitong track. Hindi mangyayari yan. Hindi man lang sumasagot sa tawag ko. Hindi kita patawarin nito. Nasaan sa Kiao An? Nasaan siya? Parang Gu, bakit ngayon ka lang? Si Sisi, kanina ka pa hinihintay. Kuya Gian, tapos na po ako. Tingnan mo. Nasaan sa Kiao An? Kiawan? Sino si Kiawan? Kuya Gian, bakit pagdating mo, ibang babae agad ang hinahanap mo? Hindi mo na ako pinapansin. Sabihin mo sa akin, nasaan si Kiao An? Parang Gu, anong nangyayari sa'yo? Wala namang Kiawan na ganyan. Imposible. Kuya Gian, baka naman masyado mo akong inaalala. Kaya nananaginip ka lang masama? Huwag mo akong hawakan. Kuya Yan, anong nangyayari sa'yo? Gugian ang itawag mo sa akin. Hindi tayo magkakilala. Huwag mo akong abalahin sa paghahanap kay Kiao An. Kiyawaan na lang ng kiyawaan ang bukang bibig mo. Baka naman yung kiyawaan na yan. May sinabi sa'yo? Ako. Naglakas loob kang saktan ako. Kapag binanggit mo pa siya uli, hindi lang yan ang abutin mo. Kiao An. Hintayin mo ako dito. Ay, Tsunan. An. Sunan. Masakit ba? Sobrang sakit. Tsunan. Ang sarap sa pakiramdam na makabalik sa'yo. Napakasarap. Huwag kang mag-alala, palagi tayong magkasama. Parang tunay na may bahay. Anong alam mo? Madaling hawakan ang may asawang lalaki. Nakita mo ba kung paano niya sinaktan ang dati niyang asawa? Dahil sa akin? Kung hindi ako umutang sa loan shark, paano ko siya magugustuhan? So, hindi mo siya mahal? Mahal? Magkano ba sa kilo? Kiao An, alam kong hindi ka mabubuhay nang wala ako. Isang gabi pa lang, hindi ka na nakatis. Tsunan, kain na tayong agahan. An. Tsunan, Okay ka lang ba? Tsunan, pasensya na. Gusto ko lang lutuin ang paborito mong congee. Pero wala akong silbi ngayon. Kahit ito, hindi ko magawa ng maayos. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo na ang lahat. Halika. Dahan-dahan.
Pero wala na akong makita ngayon. Magiging dismaya ka ba sa akin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dati, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Ah. An-an. Dahil sa akin kaya ka nagkaganyan. Ako ang dapat humingi ng tawad. An-an. Hayaan mong ako ang maging mga mata mo. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Ako na ang magliligi. Ayos lang. Para sa'yo, handa akong ibigay ang lahat. Kahit ano pa yan. Nasaan si Kiao An? Bakit hindi siyang nagluto? Boss ko, ako po ang laging nagluluto. Bagong katulong ba si Kiao An? Hindi mo kilala si Kiao An? Hindi po. Parang Gu, nababaliw ka na ba? Walang Kiao-an na ganoon. Gayon ang operasyon. Walang pasyenteng Kiao-an. Kiyawan? Sino ang cute na Kiyawan na yan? Pati ang mga litrato ay nawala. Talaga bang hindi nagets si Kiao An? Nagkamali lang ako ng alaala? Boss ko, bakit sira ang ilaw na ito? May dugo pa. Tatawagan ko ang maintenance para ayusin. Mag-ingat ka. Hindi. Hindi ako nagkamali ng alaala. Saan galing ang lugaw na ito? Nasa kaldero na po yan kanina pa. Akala ko po gawa ng ibang katulong. Bakit po, boss ko? Kung ayaw niyo po, ibaba ko na lang at gagawa ako ng bago. Hindi na. Ang amoy na ito, kay Kiao An to. Pinaghirapan mong maplano kasama ang napakaraming tao. Tingnan natin kung anong gimmick ang pinaplano mo. Aba, ang bilis mo namang sumuko. Kuya Gian, Ano ang ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko na sa'yo, na huwag kang magpapakita sa akin? Umalis ka. sandali, bakit ka biglang nagbago kamakailan? Dahil ba sa babaeng yan na Kiyawan? Kamakailan, hinahanap-hanap mo siya. Minsan na kitang binalaan. Mukhang hindi mo pinakinggan ang sinabi ko. Kuya Giannik, hindi ba dapat ako ang pinakamamahal mo? Kung hindi ako umutang ng malaki, paano ko siya magustuhan? Kuya Gian, peke ang video na ito. May gustong sirain ang relasyon nating dalawa. Kailangan mong paniwalaan ako. Wala naman talagang Teo. Ang tanging minamahal ko mula simula ay si Kiao An. Imposible. An-an. Sinabi sa akin ng ospital na kapag may available na cornea, sasabihan nila tayo, hindi mo rin naman kailangang masyadong mag-alala. Alagaan kita. Okay lang. Basta makasama lang kita palagi, ayos na. An-an. May gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Kagagaling ko lang kasi sa ospital. Hindi ka rin makakilos ng maayos. Marami pa akong kailangang asikasuhin sa kumpanya. Kaya naisip ko, kukuha ako ng katulong para mag-alaga sa'yo. Oh, Nandito na ako. Sunan. An-an, ito ang pinsan ko. Kagagraduate lang ng pinsan ko sa kolehiyo. Wala pa siyang nakikitang angkop na trabaho. Kapag nakahanap na siya ng angkop na trabaho, palalabasin ko na siya. Anong kinakatakot mo? Bulag naman yung bulag na yan, hindi makakita. Paano kung narinig niya? Sunan. Anong pinag-usapan ninyo? Wala yon. Dahil pinsan mo siya, pamilya na rin tayo. Dito na lang siya tumira. Salamat, Ate. Huwag kang mag-alala, alagaan kitang mabuti. At pati na rin ang iyong minamahal. Kanina lang nagpapanggap kang disente. Bakit hindi ka na nagpapanggap ngayon? Malit na demonyita. 5 taon na, hindi pa rin ako nagsasawa sa'yo. Anong plano mo sa bulag na yon? Hindi mo ba alam? Kasalukuyan ngayong may krisis sa utang ang kumpanya. Bago pumanaw ang mga magulang ni Kiao An, marami rin naman silang iniwang mana sa kanya. Kapag nakuha ko na ang lahat ng iyon,
Iwan ko na siya. Gaano pa katagal ang hihintayin ko? Malapit na. Nabulag siya dahil sa aksidente. Malaki ang naitulong niya sa akin. Sunan? Sunan, nandyan ka ba? Sunan? Ate, bakit? Nakita mo ba ang kuya mo? Hindi ko siya makita. Alam niyang malapit ka ng magka-dysmenorrhea. Kaya nag-alala siya na masaktan ka. Pumunta siya sa ibaba para bilhan ka ng pampawalang sakit. Si Unan talaga, hindi man lang ako inabisuhan. At iniwan ka pa niya para alagaan ako. Nakakahiya talaga. Okay lang, ete. Dahil sobrang mahal ka ng pinsan ko. Ayaw lang niyang mag-alala ka. Hindi na kita guguluhin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kuya mo. Seth. Eke, mag-ingat ka. Kiao An. Nasaan ka ba talaga? Lumabas ka. Talaga bang nagdalantaw ka sa anak ko? Sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito. Tapos bigla kang naglahong parang bula. Pinaparusahan mo lang ako, di ba? Bakit anuman ang hilingin ko? Palagi kang pumapayag? Bakit lagi kang ganyan? Parang laging nagpapansin sa akin. Bakit ako karapat dapat na gawin mo ang lahat ng ito para sa akin? Sabihin mo sa akin, bakit nga ba? Dahil mahal kita. Kiao An. Naniniwala na ako sa sinabi mo. Huwag ka nang magtago pa sa akin. Kung mawawala ka. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Sa mundong ito. Sunan, bakit mo ako dinala rito? An. Sabi ni Yi gusto niyang pumunta sa tabing daga. Naisip ko, isabay na kita para makapagpahinga ka rin. Okay lang ba sa'yo? Hindi naman. Basta kasama kita, ayos lang. Nga pala, bilang pagdiriwang ng kasal natin, binilhan kita ng bagong bahay. Nakapangalan sa iyo. Ito ay para sa iyong seguridad. Sunan, ang bait mo talaga sa akin. Dapat lang. Ito ang kontrata ng bahay. Pirhan mo na lang. Halika. Sa wakas, nakuha ko na. Panahon na para tapusin siya. Halika na. Doon tayo umupo. Sa'yo. System activated. Host Gagan. Sino yan? Handa ka bang ipagpalit ang lahat ng meron ka ngayon? Para makakuha ng 10 araw na pagkakataon. Para mamuhay sa mundo ni Kiao-an. Kilala mo sa Kiao An? Sabihin mo sa akin. Anong nangyari kay Kiao An? Kumpirmahin mo muna kung ipagpapalit mo. Opo. Sunan, umuwi na tayo. Natatakot ako. An, huwag kang matakot, nandito lang ako. Saka, di ba gusto mo ng kasal sa tabing daga? Kaya kailangan nating masanay ng maaga. E di hahayaan kitang makapunta sa iyong huling hantungan. Sunan, tulungan mo ako. Kiao-an.
Umalis na tayo, gumagabi na. Walang tutulong sa kanya. MM. Obo. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Sunan, Kiyawan ako to. Sunan? Sunan, nasaan ka? Umuwi na tayo. Sino siya? Pinsan. Ito yung ginagawa ng Ete. Sa paghahanap ng gigolo sa labas? Hindi yan, huwag kang magkakamali. Sabihin mo, sino ba talaga siya? Linsunan, di ba? Ikaw si Kiyawan. Yung lalaking pinagsikapan mong iligtas kahit ano pa, na pinapanood mo lang na mahulog sa tubig kanina, habang yakap pa ang ibang babae. Ito ay pagpatay. Anong sinabi mo? Sunan, Walang totoo yan. Bakit pa ang gigolo ang una ng naninira? Ikaw nga ang humarang sa amin. Hindi mo kami pinayagang sumagip. Paano mo kami masisisi? Alam naman ninyo ang katotohanan. Kiyawan, sumama ka sa akin ngayon. Yung mga kabastusan mo deti, kakalimutan ko na. Sumama ka sa kanya. TC, nangangako ka pang hindi mo siya kilala. Sino nga ba talaga siya? huwag kang magkakamali. Palagang hindi ko siya kilala. Umalis ka na. Babay ka ni Gugian. Walang makakadalaw sa'yo. Kaya pala. Nang magamit ako sa ospital ng ilang araw, hindi mo ako binisita. Akala mo siguro namatay ako. Tapos agad akong sumama sa. Walang kwentang lalaki na yan. Ano? Dati, hindi ko naisip na. Ganyan ka pala. Mangahas kang saktan ang babae ko. Hinahanap mo ang iyong katapusan. Sasabihin ko sa'yo, dinidisiplina ko ang sarili kong babae. Hindi mo karapatang mangyalam. Dito, ikaw na walang kwentang lalaki ka. Muli kitang binabalaan. Siya ang babae ko. Eko, Magaling, Kiyaoan. Sa loob ng maraming taon, lubos kitang inalagaan. Para lang iligtas ka. Halos mamatay ako sa ospital. Hindi ka man lang nagpasalamat. Tapos nagdala ka pa ng ibang lalaki para saktan ako. Tao ka pa ba? Tigilan mo. Ikaw din ang nagpaalis kay Gugian. Ngayon, ikaw din ang humahabol sa akin. Para pahirapan ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako ang nandaya sa'yo. Bakit mo idinadamay si Onan? Kiyawan. Ano ba talaga ang balak mo? Ikaw ang pimirma. Ikaw din ang nambagbog. Ako ang pumilit sa'yo na mag-donate ng kornea. Bakit mo idinadamay si Sisi? Kiyawan. Wala siyang pakialam sa'yo. Siya pa nga. Tama na. Humihinging tawad? Imposibleng humingi ako ng tawad. Sige. Kung gayon, doblehin mo ang pagbabayad. Hindi ba ito ang pinakagusto ni Bosgo? Humihingi ng tawad. Kung hindi, 10 beses ang magiging kapalit. Noong panahong yon, ganito pala ako nasaktan. Huwag mong isipin na makapatawad kita dahil diyan. Sinasabi ko sa'yo, maghiwalay na tayo. Hindi kita makapatawad sa buong buhay ko. Umalis ka. Sunan, Kuyawan, ulitin ko. Sumama ka sa akin pabalik na yon. bakit ka pa narito? Sa loob ng maraming taon, hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa akin? Ngayon, susundan mo pa rin ako para pahirapan? Kuyawan, Ho, dahil narito ka. Dapat alam mo, sa loob ng maraming taon, ang lahat ng ginawa ko sa'yo ay puro pagpapanggap lang. Hindi kita minahal kailanman. Kaya para parusahan ako. Gusto mo bang si Rain? Ang kaligayahan na pinaghirapan kong makamit? bumalik ka sa akin. Babawi ako sa'yo. Impossible. Hindi ako babalik sa'yo. Gugian, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Para sa kapakanan ng bata, bumalik ka sa akin. Magumpisa ulit tayo, di ba? Nandidiri ako sa'yo. Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa akin sa loob ng maraming taon? Ngayon, gagamitin mo pa ang anak ko para takutin ako? Ganyan ba kababa ang mga taktika mo? Kuyawan, basta't handa kang bumalik sa akin. Kaya kung ibigay ang lahat ng gusto mo, kasama na ang pagpapahayag ng iyong pagiging MRSG at ang pagputol ng relasyon ko kay Shen Sisi. Isa lang ang gusto ko. Umalis ka sa buhay ko.
Akala ko magkakaproblema pa ako. Sa paghihiwalay namin, hindi ko inakala na siya pa mismo ang lalaki. Kuya Lin, niloko ka niya. Hindi ka ba nalulungkot kahit kaunti? Tutal, ikaw ang nagligtas sa kanya noon. Halos ikamatay mo pa. Ang iligtas siya. Gusto ko lang siyang hilahin para saluhin ako. Sino ang mag-aakalang napakabilis ng aksidente? Hindi ko naman talaga siya gustong iligtas. Sunan, Sunan, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang to para iligtas ka. Wala na akong ibang paraan. Kiao-an, kahit maghanap ka pa ng dahilan, maghanap ka naman ng mas kapanipaniwalang dahilan. Kahit sabihin mong nalasing ka at nagkamali, maniniwala pa ako. Iligtas ako. Nakakatawa. Hindi, wala na talaga akong ibang paraan. Pagkatapos ng nangyari sa atin, biglang lumitaw ang isang sistem. Ito ang nagsabi sa akin. Manahimik ka. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo ngayon. At lalong ayokong makita ka. Ito ang mga gamit mo. Kunin mo lahat yan. Sayang ang tapat na pagmamahal ng kuya ko sa'yo. Umalis ka. Ikaw na walang hiya. Ayoko nang makita ka ngayon. Kiao-an. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. At ikaw, karapat-dapat ka ba? Huwag mong kalimutan ang ginawa mo sa akin. Host, pakitandaan. Mayroon ka pang 8 araw. Buksan mo ang pinto. Linsunan, si Kiao-an. Oh, hindi ba't si Kuya Kabit yan? Linsunan, si Kiao-an. Ay, hindi ba to yung pang-ibig? Bakit? May hanap ka ba? Nasaan sa Linsuna? Paharapin mo siya dito. May kailangan akong sabihin sa kanya. Bakit? Agawin mo pa yung babae ko. Tapos harapin mo pa ako para ipagyabang. Hindi. Nagkamali ka. Ayoko lang na makita ko siyang umiyak ng ganito. Gusto ko sanang payuhan kayo. Pero, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Isang basurang lalek ka lang. Basura. Ikaw ba? Kung wala ka, magkakasal na sana kami ni Kiao-an. Ikaw, ang dahilan kung bakit nagdurusa siya ngayon. Salamat at dumating ako. Kaya nakita ko kung paano mo siya itinulak sa daga. At pinabayaan. Nakita ko rin kung paano mo siya binabaliwala tapos may iba ka pa. Sinasayang mo ang pagmamahal niya. Tapos, anong mangyayari? Akala mo ba maniniwala si Kiao-an sa'yo? Sa tingin mo, kung iluluhod lang ako ngayon, babalik si Kiao-an na parang tuta para ilingkod ako. Kasi nga nandito ako. Kaya, simulang gayon. Hindi ko kayo hahayang saktan siya. Kaya bantayan mo mabuti siya ah. Hindi naman ako ang nangangailangan niya. Siya ang hindi makakawala sa akin. Babay ko yan. Hindi mo kailangang ipag-alala yan. Kiao-an, kailangan kitang patunayan ang tunay niyang ugali. Wala na siyang dahilan para magmataas sa akin. Tara. Ito na naman. Sa tingin mo, sino ba talaga yung gwapong lalaking yan? Parang sobrang seryoso sa pagmamahal. Sa'yo, kung malaman niyang lapitan mo si Kiao-an, para lang sa mana niya, magugulo ba siya? Hindi ko inakala. Mukhang masunurin na bata si Kiao-an. Pero grabe pala ang diskarte niya. Halos naman ako niya napabobo. Sayang lang, hindi siya nalunod kahapon. Hindi na natin makukuha ang insurance. Pero nasa atin na ang yaman niya anyway. Kung patayin man natin siya,
Baka magkaroon ng problema. Magiging delikado sa atin yon. Sa tingin ko, ayaw mo lang iwanan yan si Kiaoan. Mukhang kahapon gabi, masyado pa akong malumanay sa iyo. May lakas ka pa para mang-asar dito. Kapag natapos na ang mahalagang bagay ngayon, Tignan mo kung paano kita haharapin. Kiaoan, matagal nang niloloko ka ni Lin Funan. Ang Liu Yina, yan ay hindi niya pinsan. Siya ang kanyang kabit. Imposible. Ang tagal na namin ni Uhunan. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Hindi siya magtataksil. ang yaman niya. Kung patayin natin siya, baka magkaroon ng gulo. Mapapahamak tayo. Gagyan. Ngayon alam mong bulag ako. Kaya ginagamit mo ang mga recording na yan para lokohin ako, di ba? May saysay ba yan? Hindi kita niloloko. Hindi lang ang yaman mo ang habol nila. Kadabi sa tabing dagat. Sinubukan ka pa nilang itulak sa dagat. Para magpanggap na nagpakamatay ka at makuha ang insurance. Kung hindi ako dumating, ikaw ay... Huwag ka nang gumawa ng kwento. Umalis na rin si Uhunan sa akin. Bulag na rin ako ngayon. Ako ang hindi karapat-dapat sa pagmamahal niya. Sa linsunan ay isang walang kwentang tao. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ang dami mong ginawa para sa kanya. Pero hindi ka man lang niya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ka man lang niya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. At siya ang unang nagtaksil. Gusto pa niyang saktan ka para lang sa pera. Paano siya karapat-dapat sa... Huwag mong bastusin ang pangalan niya. Sino pa man. Ikaw, hindi. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Kiaoan. Ginawa na niya sa iyo yon, ganon kalupit siya. Bakit mo pa sarili mo hinaharap ang sakit na to? Sama ka na sa akin, umuwi tayo. Sa Gina, wag mo na pilitin ang sarili mo. Gagyan, itigil mo na ang pagpapakabait mo. Alam mo kung paano mo ko tintrato dati. Mas alam mo yon sa akin. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Kiaoan. Totoo ang nararamdaman ko. Pagkatapos mo akong iwan, doon ko lang na-realize kung gaano ka kaimportante sa akin. At isa pa, may anak pa tayong nasa puson mo. Kaya pala, hindi mo ito ginagawa para sa akin. Para lang sa bata. Hindi yon ang ibig ko sabihin, ako. Gagyan, ang dahilan kung bakit ka pumunta dito ay para lang manumbat sa akin, di ba? Nakamit mo na yon. Maaari ka nang umalis. Nakahanda pa sa'yo si Shen-Sisi. Ayoko kay Shen-Sisi. Ikaw lang ang gusto ko. At ang anak na to, hindi ako mananatili. At hindi mo na rin kailangang magsisi. Isipin mo na lang na ang batang ito ay hindi kailanman nagpakita. Hindi. Hindi kita hahayaan. Umalis ka na. Pagod na ako. Kumain ka na. Hindi ka pa kumakain buong araw. Sunan, Lumayas ka. Hanapin mo ang tuta mo. Huwag kang lumapit sa akin. Sunan, Paalala sa host. Mayroon ka pang 3 araw. Paalala sa host. Mayroon ka pang 2 araw. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin pabalik? huwag kang mangara. Wala ng oras, Kiaoan. Bago ako umalis, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng ito. Bakit ka na naman nandito? Hindi ba't buong pagmamalaki mong sinabi na si Kiao Anay sa iyo?
Napoprotektahan mo siya. Kung gayon, gawin mo, ibinibigay ko na siya sa iyo. Alam mo ba kung paano ginugol ni Kiao An ang nakaraang 2 araw? Hindi siya kumain ng kahit isang subo, ni hindi uminom ng kahit isang patak ng tubig. Kahit sa bangungot ko, inisip pa rin kita. Ang tigas naman ng puso mo. Babaeng traidor sa pag-ibig, hindi karapat dapat patawarin. Manahimik ka nga. Ikaw ang naunang magtaksil. Paano mo nasasabi yan? Ano ngayon? Si Kiao An, napakabiting babae. Bakit hindi mo pinahalagahan? Alam mo bang dahil sa'yo, ang dami niyang isinakripisyo. Ha? Baliw ka ba? Anong pinagsasabi mo diyan? Mula nang maospital ako, may binisita ba siya sa akin kahit isang beses? Si Ilang ang nagalaga sa akin. Ngayon sasabihin mo sa akin, malaki ang isinakripisyo niya. May sakit ka ba? Wala kang alam. Alam ko. Nakita niyang malapit na akong mamatay, kaya umakyat siya sa kama mo, para maghanap ng kakapitan. Bakit hindi ko napansin noon, na malaki pala ang kakayahan ni Kiao An? Subukan mong magsalita ulit ng kalokohan. Ha? Bulag siya. Dahil din ba sa kasama kanyang nagloko, kaya siya nabulag? Ang galing mo namang maglaro ah. Matagal na kitang tinitis. Hindi mo na kaya agad. Ah, payo ko sa'yo, magga-check up ka sa ospital. Baka si Kiao An, may ibang lalaking kinakasama. Baka mahawa ka pa. Alam mo ba kung gaano ako naiinggit sa'yo? Halika, sasabihin ko sa'yo kung ano ang ginawa ni Kiao An para sa'yo. 52 kondisyon. Nagtiis ng kahihiyan at pagpapahirap. Alam mo ba kung paano siya nabuhay sa mga taong yon? Lahat yan dahil sa'yo. Pati ang buhay mo, galing sa kanya. Anong karapatan mong iwan siya? Dahil binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin. Pagkakataon. Hahaha. Naniniwala ka ba na sa isang kaway lang ng daliri ko, si Kiao An ay lalapit na parang tuta? Hindi tulad mo, kahit anong gawin mong paghabol sa kanya. Hindi kanya pinapansin. Mali. Lahat ay mali. Ako ang nagkamali. Kung hindi ko makukuha si Kiao An, mas lalo kang walang karapatan. Hindi niya kailangan makipagbalikan sa isang basura na tulad mo. Mas maganda pa sa kanya ang karapat-dapat para sa kanya. Baliw. Baliw kayong dalawa. Kahit pa paniwalaan ko ang sinasabi mo ngayon. Ilang taon nang kinaglalaruan si Kiao An mo. Sa tingin mo, gusto ko pa ba siyang balikan? Linsunan, gaano karaming pagdurusa ang tinis ni Kiao An para sa'yo? Ikaw. Hindi ba gusto mo siya? Kung hindi ka nandidiri, ilang taon na siyang kasama ko sa laro. Kaya kayo na lang, di ba? Bukod pa rito, buntis pa siya. Sa anak ninyong dalawa. Maniwala ka. Hayop ka. Dahil ayaw mong magsisi, huwag kang magtaka kung ipaalam ko kay Kiao An ang totoo mong mukha. Ito ang kontrata ng pagbili ng bahay. Pumirma ka rito. Tara. Kontrata ng ari-arian. Linsunan. Pumayag na makipagbalikan? Talaga. Pero ano? kailangan mo munang magpa-corneal transplant. Pero ang kondisyon ay, kailangan mo munang gamutin ang iyong mga mata. Kung ayaw niya nang makipagbati, bakit mo ako niloloko? Ang corneal transplant. Hanggang kailan ko pa ba hihintayin?
Baka sa buong buhay ko, hindi na ako makahanap. Huwag kang mag-alala. Tumawag ang ospital kanina. Mayroon na raw nakitang donor. Gayon din, pupunta tayo sa ospital para magpa-check up. Kung pwede. Agad-agad na nating itutuloy ang operasyon. Talaga? Talaga. Kumain muna tayo. Kailangan mong magkaroon ng lakas bago operahan. Kakain ako. Ako na. Gamitin mo ang kornea ko para makita mo ang tunay na kulay ni linfunan. Total, ito ang utang ko sa iyo. Kaya ko naman. Sa loob na maraming taon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Gayon, hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo. Ha? MMM. Sedge. Deti pala, ako ang pinakamasayang tao sa mundong ito. Pero ako mismo ang sumira. Host, pagkatapos ng corneal transplant, kahit bumalik pa ako sa orihinal na mundo, hindi na ito maibabalik. Sigurado ka? Sigurado ako. Sedge. Tara na. Ma'am. Sabi mo, pagkatapos ng operasyon ko, hinihintay ako ni Unan sa labas? Siya kaya ang una kong makikita. Pagkadilat kong mata? Emlem. Siya yan. Paano kung patuloy siyang magtanong? Paano ko i-explain? Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na siya. Sa tamang panahon, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ka na rin niya tatanungin. Talaga? Emlem. Bakit ang bait mo sa akin ngayon? Kasi, mahal kita. Kahit ano pa man. Salamat sa iyong ngayong pagkakataon. Dapat ko ba talagang ipakita sa iyo ang mapait na katotohanan? Paalam, Kiao An. Gagyan, nakakakita na talaga ako. Nurse, nasaan yung kasama ko? Siya, umalis siya pagkatapos ng operasyon. Umalis? Saan siya pumunta? Hindi ko na alam yan. Pero mahal na mahal ka talaga niya. Kahit ang kornea niya, ibinigay niya sa'yo. Anong sabi mo? Ang kornea na to ay galing sa kanya? Hindi mo pala alam? Hindi niya sinabi sa akin. Ang daming naghihintay ng kornea ngayon. Kung hindi niya yan kusang ibinigay sa'yo, hindi mo alam kung kailan ka pa maghihintay. Huwag mong sayangin ang kabutihan niya. Ito rin ang iniwan niya para sa'yo. Salamat. Magpa-check up ka mamaya. Kung okay na, pwede ka nang umuwi. Salamat. Kailan ko pinirmahan to? Hindi ba sabi mo pinsan mo siya? Ikaw, Anong ginagawa ninyo? gumaling na ang mata mo. Tinatanong ko kung anong ginagawa ninyong dalawa. Hindi mo ba nakita? Bakit ka pa nagtatanong? Kung sasabihin ko, nakakahiya naman. Dahil nakita mo na. Hindi ko na itatago sa iyo. Kung ano ang nakita mo, yun na yon. Ang relasyong iniisip mo.
Bakit mo ako pinagtaksilan? Pagkataksil. Ay naku. Pareho lang tayo. Hindi ba't ikaw din? Niloko ng lalaking yun. Sa loob ng maraming taon. May gana ka pang magsalita. Ginawa ko yun para iligtas ka. Iligtas ako. Ay naku. Huwag kang magkunwari na bayani. Para bang ako ang naggahirap sa'yo. Kung gayon, ano ang halagang mga taon nating pagsasama? Pagsasama. Mula nang lumapit ako sa'yo, hindi kita gusto. Ang pakialam ko lang ay, ang mana na iniwan ng mga magulang mo. Kaya, mula pa lang sa simula, isa itong panloloko? Naman. Pero ngayon, wala ka ng pera at wala ka ng tao. Naawa ako sa'yo. Ay, nga pala. Noong huli sa tabing daga, ang kinapirmahan ko sa'yo ay hindi kontrata sa pagbili ng bahay. Iyon ay kontrata sa paglilipat ng ari-arian. Ngayon, ikaw, para sa akin, wala kang kwenta. Nasaan ang kontrata ko? Dito ko lang yon nilagay. Ito ba ang sinasabi mo? Bakit nasa iyo ang kontrata? Bakit nasa iyo ang kontrata? Hindi ko inakala na ang taong sinakripisyo ko ang lahat para iligtas ay hindi pala ako minahal kailanman. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Akala ko noon, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Pero hindi ko inakala na ang lahat pala ay isang panloloko. Kiyawan. Kung didiskartihin mo yan, hindi kita patatawarin habang buhay. Hindi ko kailangan ang kapatawaran mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Bahay ko ito. Umalis ka. Bahay mo. Mula nang maging tayo. Ang lahat ng sayo ay sa akin. Nawala ang kontrata. Marami pa ako nito. Pirmahan mo uli. Bitawan mo ako. Ibigay mo ang pera. Kundi mamatay ka. Kiyawan. Gagyan. Pagkatangkang pagpatay. Panloloko sa ari-arian. May matibay na ebidensya. Sumama kayo sa amin. Hindi pagkakaunawaan. Okay ka lang ba? Salamat. Boss. 2 oras na lang ang natitira. Ano man ang mangyari, gusto kong magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpamulat sa akin sa tunay na pagkatao ni Linsunan. Marami akong utang sa iyo. Kung may pagkakataon, handa kong ibigay ang natitirang bahagi ng buhay ko para makabawi sa iyo. Sayang, wala na ring pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ibinigay ko ang lahat ng sa akin para lang makasama ka sa loob ng araw. Nang mawala ka sa tabi ko, doon ko lang nalaman kung gaano ka kahalaga sa akin. Nang makita kitang labis na nasasaktan dahil sa walang kwentang lalaking yon, ang puso ko ay parang hinihiwa-hiwa rin sa sakit. Kaya, gusto kong makita mo ang tunay niyang pagkatao. Aba, ang babae ni Gadian, huwag kang umiyak. Kahit bumalik pa ang paningin mo, hindi na ito babalik sa dati. Alam ko, pero handa ako. Dahil sa aking katangahan, nawalan ka ng paningin. Ito ang dapat kong ibalik sa iyo. Alam kong malalim ang nararamdaman mo kay Linfunan. Kaya, gusto kong makita mo ang tunay na pagkatao ni Linfunan. Sa ganitong paraan lang, makakahon ka. Ganoon ka ba kasiguro na makakaahon ako? Naman. Ikaw ang babaeng napili ko. Matatag, determinado, at matapang. At natuklasan ko rin, hindi mo kailangan umasa sa kahit sino. Dahil ikaw mismo ay sapat na malakas. Kung mas maaga ka lang sana, Hindi tayo galing sa isang mundo.
Isang biro lang ito ng tadhana sa atin. Tapos ng lahat, sana makabangon ka sa kalungkutan at magsimula ng bagong buhay. Naway maging makulay ang buhay natin sa kani-kanya nating mundo. Gamit ang karunungan at Sirain katatagan. ang tanikala ng buhay.